At para sa ating mga balita, US Navy na naka-assign sa Red Sea, bakit pinagtatawanan ng mga teroristang Houthi? At kontinente ng Europe, binulabog ng isang nakakatakot na pangyayari. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. May kasabihan ang hukbong dagat ng Estados Unidos, "Don't give up the ship" o huwag mong isuko ang barko. Isang kasabihan na tila literal na ginagawa ng US Navy. Noong Martes, Abril 29, inatake ng mga teroristang Houthi ang US aircraft carrier na Harry S. Truman na kasalukuyang nasa Red Sea. Pero bago pa man dumating ang missile ng kalaban, agad daw na kumilos ang US Navy para gumawa ng evasive maneuvers o pag-iwas. Matagumpay namang nakaiwas ang higanting barko ng Amerika. Pero may isang naging sakripisyo. Nawalan ng isang fighter jet ang USS Harry Truman. Pero hindi dahil sa pag-atake, kundi dahil nahulog ito sa barko at lumubog sa dagat. Sinasabing nawalan daw ng kontrol ang mga tripulante sa isa sa kanilang mga jet hanggang sa nahulog sa barko ang nasabing eroplano. Isang bagay na tila kahihiyan ngayon sa US military. Tracking some breaking news here, the U.S. Navy is saying that an FA-18 fighter jet has rolled off of an aircraft carrier and sunk to the bottom of the Red Sea. Ang USS Harry Truman ay naka-assign sa Red Sea para harapin ang mga teroristang Houthi. Mula sa barkong ito ay pinalilipad ang mga fighter jets para magsagawa ng mga airstrikes sa target. Pero gumanti ang mga Houthi at para makaiwas sa kanilang pag-atake, napilitang lumiko ng biglaan ang barko. At sa isang iglap, nahulog sa Red Sea ang isang F-18 Super Hornet. Isa sa mga tripulante ng US Navy ang nagtamo ng pinsala dahil dito. Sa ngayon ay wala na ang nasabing jet. Nasa ilalim na ito ng karagatan. At hindi ito basta-bastang jet lamang. Mas mahal pa ito kaysa sa buong defense budget ng isang bansa. Ang mga ganitong warplane ay idinisenyo para sa operasyon ng aircraft carrier. Taglay nito ang makabagong teknolohiya. Ang Super Hornet ay isa sa pinakamahuhusay pagdating sa maritime missions. At sa kasamaang palad, isa sa mga ito ay nasa ilalim na ngayon ng Red Sea. Dahil dito, $1 milyong na pagkalugi ang tinamo ng Amerika nang wala halos ginagastos ang mga Houthi. Hindi pa malinaw kung may mga sandata bang karga ang nasabing jet o kung may plano ang US na i-recover ito sa ilalim ng dagat. Abala ngayon ang US sa damage control at rason nila basta na lang daw gumulong palabas ng deck ang nasabing jet. Wala daw kinalaman ang mga Houthi sa insidenteng ito. Pero tanong ng marami, paano nga ba basta-basta malalaglag sa dagat ang isang $60 million na eroplano? Tilaan niya may kulang sa paliwanag ng US. Pero sa kabilang banda, agad namang nagdeklara ng tagumpay ang mga Houthi dahil sa pangyayaring ito. Bilang tugon sa isinagawang agresyon at sa mga karahasang ginawa laban sa mga sibilyan, inatake ng sandatahang lakas ng Yemen ang Amerikanong aircraft carrier na Truman, kasama ang mga kaalyado nitong barkong pandigma. Ang operasyon ay isang koordinadong hakbang ng puwersang pandagat, puwersang panghimpapawid na gumagamit ng drone, at unit ng mga missile. Sa loob ng mga nagdaang oras, inilunsad ang ilang cruise missile, ballistic missile, at mga drone bilang bahagi ng nasabing opensiba. Hindi ito ang unang beses na nawala ng fighter jet ang Harry Truman aircraft carrier. 4 na buwan na ang nakakaraan na wala ng isa pang Super Hornet ang nasabing warship. Ang insidenteng iyon ay isinisi sa friendly fire. Noon namang 2022, isa pang F-18 ang tinangay ng hangin at nahulog sa dagat. Ang dahilan daw, hindi inaasahang malakas na hangin sa direksyon. Tila nagiging pattern na ang nasabing mga insidente sa ilang mga miyembro ng US Navy na ipinagmamalaki pa naman ang kanilang sarili bilang pinakamakapangyarihan at dominanteng hukbong pandagat sa buong mundo. Dahil dito, ilang mga tanong ngayon ang nananatili sa marami.
Paano basta na lang nahuhulog sa dagat ang isang $60 million jet? Kulang ba sa training ang mga staff? May sira ba ang mga protocol? O kakulangan ba ito ng management? Naglunsad na ng investigasyon ang US Navy. Ayon sa Pentagon, mission complete pa rin ang barko. Pero kung 2 jet na ang nawala sa loob ng 6 na buwan, iba na ang ibig sabihin nito. Tila nagiging magastos na sugal para sa Amerika ang pananatili nito sa Red Sea. Ang 2 Super Hornets ay nagkakahalaga ng mahigit $120 million. Ibig sabihin, mas malaking halaga ang nawala sa US kumpara sa pinsalang natamo ng mga terorista. Sa nakalipas na 6 na linggo lamang, nakapagpabagsak na ang mga Houthi ng hindi bababa sa 7 MQ-9 Reaper drones. Bawat isa ay nagkakahalaga ng $30 million. Kung pagsasama-samahin ang halaga ng mga jet at mga drones, mahigit sa $330 million na ang kabuuang pagkalugi ng Estados Unidos sa kamay ng grupong ito. Sa panig naman ng mga Houthi, nagpapakawala ang grupong ito ng mga mumurahing missiles at drones na nagkakahalaga lamang ng ilang libong dolyar bawat isa. Sa madaling salita, panalo ang mga Houthi sa larangan ng ekonomiya. Tuloy-tuloy pa rin ang airstrikes ng US sa Yemen. Daan-daang Houthi rebel na ang napatay. Tinarget din ang kanilang mga sandata at imbakan ng bala. Gayunman, patuloy na lumalaban ang mga rebelde at hindi nagpapahiwatig ng anumang pag-atras. Ipagpapatuloy ng Yemeni Armed Forces ang pag-target at pagtugis sa aircraft carrier ng Amerika at sa lahat ng mga barkong pandigma sa Red Sea at Arabian Sea hanggat hindi tumitigil ang agresyon laban sa Yemen. Ramdam na ngayon ng Estados Unidos ang bigat ng sitwasyon. Para sa isang bansang itinuturing ang sarili bilang superpower, nauuwi sa isang malaking PR disaster ang kampanya laban sa mga Houthi. Sa bawat insidente, mapa-friendly fire o jet na nahulog, milyon-milyong dolyar ang nalulugi sa kanila at pati ang kanilang reputasyon ay unti-unti na ring nasisira. Samantala, masaya na rin ang mga Houthi sa mga naging resulta kahit mas malaki pa dito ang gusto nilang mangyari. Tanong ngayon ng ilan, dodoblehin ba ng US ang kanilang pag-atake o mas pag-iisipan pa ng mabuti ang kanilang mga estratehiya? Sa ibang balita, Europa, tinamaan ng hindi maipaliwanag na kadiliman. Millions of people across Spain and Portugal have been hit by massive power cuts. Trains stopped, planes were grounded, and there was chaos on the roads as traffic lights failed. Internet and mobile phone networks are down. Shops and businesses were plunged into darkness, and there's been panic buying. Naibalik na ang kuryente sa mga bansang Spain at Portugal. Yan ay matapos maranasan ng 2 bansa ang pinakamalalaking blackout sa kanilang buong kasaysayan. Habang hinahanap pa ng 2 bansa ang kasagutan kung ano ang naging sanhi ng malawakang blackout, sinabi ng Spain na magtatatag sila ng isang komisyon para magsagawa ng isang masusing investigasyon. Kasabay nito, sinabi din ng Korte Suprema ng Espanya na sila man ay magsasagawa din ng investigasyon kaugnay sa posibleng sabotahe na naganap sa mga kritikal na infrastruktura ng kanilang bansa. Tila pambungad na eksena ng isang dystopian sci-fi thriller. Mga eroplanong hindi makalipad, mga tren na huminto sa riles, patay ang lahat ng mga mobile networks, internet, malalaking traffic, at matinding kalituhan. Nawalan ng ilaw ang buong Espanya, ganun din ang bansang Portugal at ilang bahagi ng Southern France na nag-iwan ng milyong-milyong tao na nakatitig lamang sa mga patay na screen, kumikislap na traffic light at naka-gridlock na mga syudad. Hindi ito kathang-isip.
Ito ang nakakakilabot na pangyayaring naganap sa Europa noong Lunes. At oo, nakarating ako sa airport sa Portugal, tapos biglang nagkaroon ng malawakang shutdown. Nawala ang kuryente, at pagkatapos, nakasakay din ako sa eroplano. Pero doon ko na lang talaga na-realize na malaki pala ang nangyaring outage. Huminto lahat. Pumunta kami sa global website ng media sa Brazil at nabasa ko na ganito na pala ang nangyayari sa Europa, hindi na makontrol. Hindi namin alam ang gagawin. Nandito lang kami. Naghihintay. Nandito na ako mga bandang alas 5 ng hapon at hanggang ngayon, wala pa rin kasiguraduhan. Inilipat ng airline ang flight sa mas late na oras. Tingnan na lang natin. Kailangan naming maghintay. Bahala na ang Diyos. Sa isang panahon kung saan ang satellite ang nagdadala ng internet mula sa himpapawid at ang AI ang bumubuo ng iyong playlist tuwing umaga, isang simpleng aberya gaya ng pagkawala ng kuryente ang siyang nagpatigil sa takbo ng buong kontinente. Sobrang laki ng blackout na ito. Lahat ng mga syudad ay nawala ng supply ng kuryente at nalubog sa kadiliman. Libu-libong pasahero ang na-stranded. Huminto ang metro train sa Madrid habang nasa gitna ng tunnel. Nagkagulo ang mga emergency services sa pagsagot sa mga tawag. Maging ang mga air traffic control system ay naapektuhan at nayanig sa laki ng insidente. Kumakain kami noon nang biglang nawalan ng kuryente. Akala namin, may sira lang sa aming lugar, pero maya-maya, may nagsabi na pati ang metro ay huminto. Nagsimula na rin kaming makatanggap ng mga mensahe sa WhatsApp na nagtatanong, may kuryente ba kayo? Noong una, kumalat ang mga espekulasyon na posibleng ito ay isang cyber attack or foreign sabotage. Normal ang takbo ng trabaho namin nang bigla na lang nag-shutdown ang computer. Akala namin ay karaniwang blackout lang tulad ng nangyayari paminsan-minsan, pero kalaunan, narinig namin na isang cyber attack pala ang nangyari. Lahat ng tao iisa lang ang sinasabi, walang kuryente, walang kuryente. Isang lalaki ang dumaan sa isang van at sinabi niya na lahat daw ng lugar sa Spain, Portugal at pati na rin sa Belgium ay walang kuryente. Pero ang totoo, bagaman walang dapat ikatakot ukol sa tunay na nangyari, marami pa rin ang hindi makapaniwala sa tunay na pangyayari. Isang pambihirang atmospheric disturbance daw kasi ang nag-trigger ng cascade failure sa high voltage grid. At dahil ang system ay labis na umaasa sa maselang balanse ng renewable energy, hindi ito nakasabay. Ang lahat ng mga institusyong konektado sa gobyerno at lahat ng mga private operators ay nagtutulong-tulong para maintindihan kung ano ba talaga ang nangyari. Lahat ng posibleng sanhi ay kasalukuyang sinusuri. Inuulit ko, wala kaming tinatanggol na anumang opinyon o posibilidad. Sa ngayon, hindi inaalis ng mga otoridad ang anumang posibilidad. Naniniwala ang mga eksperto na nakasalalay sa green power ang kinabukasan ng mundo. Pero kamakailan, dumating sa Europa ang isa sa mga pinakamatitinding paalala na kahit ang kinabukasan ay nangangailangan din ng matibay na pundasyon. Sa pagmamadali ng lahat na alisin agad-agad ang mga fossil fuels at nuclear energy, hindi naman makasabay ang mga infrastrukturang umaasa sa renewable energy. Sa ngayon ay bumalik na ang kuryente sa ilang bahagi ng Europa at nagsisigawan sa kaligayahan ang mga tao. Pero ang tanong, ano kaya ang natutunan nila sa pangyayaring ito? Hanggang dito ang ating mga balita. Regular naming binabasa ang inyong mga comment kaya huwag mag-atubiling i-share ang inyong opinyon sa mga napapanahong issue. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.